So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, trending po ngayon yung bagong statement ng ating Presidente Bongbong Marcos na bukas daw po yung pinto para sa pakikipag-ayos or reconciliation sa pamilya Duterte. So, dahil nga po sa statement po na yan, medyo mainit po na pinag-uusapan ngayon yan sa social media. Pro Duterte man o pro Marcos. Pero sad to say mga kababayan at mas maganda na nga itong ganito, hindi po makikipagbate si Sara Duterte. So pag-usapan po natin yan, no? So mga kababayan, nagsimula po lahat kasi dito. Yan. So ito, nabalita ito kahapon, no? May 19, 2025. Okay, one more try for unity. Marcos wants peace with Dutertes. Okay, so dyan po sa mga viewer po natin, gets nyo ba ibig sabihin nito? Or kung literal po natin to, kayo po ba, pabor po ba kayo na magkaayos po yung Duterte tsaka Marcos? Well, in my own opinion, okay lang. Okay lang sa akin. Makipag-ayos si PBBM sa mga Duterte, okay lang po. Pero dapat po, tuloy po yung impeachment. Well, hawak naman ng Senado yon, so wala namang magagawa presidente doon. At syempre dapat, tuloy din po yung kaso ni Sara na grave threat tsaka inciting to sedition sa NBI. Okay lang, bati-bati tayo pero yung ginawa ninyo kasalanan, kailangan nyong harapin yan. Di ba? Pero, okay, babalikan natin yan na continue muna natin to dito, no? So, sabi dito, okay, in a BBM podcast released on Monday, Marcos admitted being open to patching things up with the Dutertes, saying he would rather have more friends than enemies. Okay? Okay. Ayoko ng gulo. Gusto ko nang magkasundo sa lahat ng tao. Mas maganda. Marami na akong kaaway, hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan, he said. Di ba? Marcos explained that he would want a stable political environment so officials can actually do their jobs and improve the lives of Filipinos. Okay. So tandaan nyo, may 3 years pa si PBBM, ha? Akala nyo, saglit lang yan, di ba? Sa politika mga kababayan, marami pa pong mangyayari po dyan. Tandaan nyo po yan. Okay. Babalikan din natin yan mamaya, di ba? Hanggat maaari ako, ang habol ko ay stability, peaceful para magawa namin ang trabaho namin. Kaya ako, lagi akong bukas sa ganyan, he said. Okay. So sabi pa dito, I'm always open to any approach. Halika, magtulungan tayo. Well, ito, para mas maganda mga kababayan, may video dito, no? Panoorin na lang natin para hindi na ako maingay. Okay, ito, sige. Sa puso ninyo, gusto nyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon na po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, lagi nga akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho, pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. Grabe, no? Eh, parting shot nyo na lang doon po sa mga kababayan natin na siguro ay somehow nabawasan po ng pagtitiwala sa inyo para mabalik po yung tiwala nyo sa kanila. Ano po yung gusto nyo sabihin sa ating mga kababayan? Well, asahan nila na tayo naman, kahit nasa matataas na posisyon, asahan nila, lagi kaming nakikinig. Lagi kaming nakikinig sa kanilang hinain, sa kanilang nagiging problema. At tinahanapan natin ng long-term solutions. At ngayon, talagang ipamadaliin na namin yung immediate solutions. Yan, ha. So sabi ni PBBM, no, actually, ano niya rin, no, recognize niya rin na dahil nga po sa gulo ng politika, naiistorbo po yung trabaho ng presidente. Unang mga kababayan, ang nakakatawa kasi dito, itong mga hayop ng mga Duterte supporter na to, nung napanood po itong video po na to, pakaramdam nila biktima sila. Pero in the first place, mga kababayan,
sino ba talaga yung unang nanggulo? Ayan dapat ang kailangan nyo malaman eh. Ang ganda-ganda po ng simula ng ating presidente, ginugulo po ng mga Duterte. O saan ba nagsimula yung gulo po na yan? Doon po sa Tambaluslos. At pagkatapos pa ng Tambaluslos, si Digong, nagrally po ng maisog. Ayun ba, hindi ba panggugulo yun? Na in the first place, ang pinakabatikos naman po nila, base lang po sa chismis ni Digong na adik ang presidente. Doon pa lang tangan eh. Okay. So ngayon, syempre, nagbasa-basa po ako ng mga comment kasi ako mahilig ako magbasa eh. So sabi ng mga DDS, wag daw makapagkasundo si Sara, tanga-tanga si Sara pag nakapagkasundo. Sabi naman po ng mga pro-BBM at mga loyalista, mabait daw ang ating presidente. Gusto makipagkasundo. Di ba? So sabi din naman ng iba, wag na daw. Di ba? Wag daw makapagkasundo kay Sara. Well, ang point natin dito mga kababayan, no, ang masasabi ko lang dito, ako po kasi no, bilang isang tao, at sana ganun din po sana kayo, hindi po ako bumabase sa sinasabi ng tao para mabasa ko kung anong kilos niya. Bumabase po ako sa gawa. O, di ba? Actually, marami akong kilala dyan, yung vlogger na matanda. Di ba? Lapit na makulong. O, di ba? Akala mo, loyalista, pero in reality, ay, Diyos ko, di ba? Pero ang point natin, mga kababayan, dito, ano bang ginawa ng presidente natin? Di ba? Well, in the first place, mga kababayan, no? Ito tingnan nyo to. Okay. Alam naman po natin, no, na sa PBBM admin nakulong si Digong. Mr. President. Yan Actually, ito yung mga bagay, mga streetwise, no, na dapat, no, habang presidente pa si PBBM, huwag ka nang lumaban. No? Kasi in the first place, do, yung pagpaparesto po kay Digong, wala pong nilabag na batas doon. Okay? So, mga kababayan, ano bang gusto kong sabihin dito? Yung sinasabi po ni PBBM po na yan na open siya sa pakipagkasundo kasi nga po naistorbo po yung trabaho niya bilang presidente, last warning na po ito sa mga Duterte. Kung hindi niyo pa po kayo makikipagkasundo ngayon pa lang, o kung hindi kayo titigil, o kaya kung hindi man na kayo makikipagtulungan, di ba? Tuloy-tuloy po tayo dito. Tandaan nyo napahuli na si Digong. O pangalawa, may impeachment na paparating. Pangatlo, si Sara po, kung makalusot man sa impeachment, pwede po makulong. O meron po siyang grave threat at saka inciting to sedition. Tandaan nyo mga kababayan, 3 taon pang presidente si PBBM. Nakalimutan nyo ata. Si Marcos po, pinakamakapangyarihang tao ngayon sa Pilipinas. So ang point ko dito mga kababayan kasi, tanga rin po si Sara eh. Naalala niyo sinabi ni Sara, pakita ko sa inyo, no? Ito yung sinabi ni Sara, Ito, yan, no? Ito, nung May 7, ito, Para kay Vice President Sara Duterte, dapat madagot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil siya umano ang nag-aproba para maaresto ng ICC ang kanyang ama si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng pagkalas ng bansa sa naturang hukuman. Okay. So sabi nga ni Sara, Sara Duterte says Marcos Jr. should be held accountable for dad's arrest. So ano bang gusto kong sabihin dito? So pinakita na po talaga kasi ni Sara Duterte kung anong plano niya kay Marcos. Na pag itong si Sara Duterte po maging presidente, gaganti po yan. Dapat kasi Sara, easy ka lang. Hindi ka pa presidente, nagdadal-dal-dal ka na. Well, nasabi mo na, kaya ako rin nasabi ito. So ngayon mga kababayan, sige, ang tanong dito, nagtatakutan itong si Marcos tsaka si Duterte, sa pagkakataon ngayon, may 3 taon pa, sino ba ang lamang? Sino ba ang lamang ngayon? Hindi porket na underwhelming po yung naging resulta ng eleksyon nung nakaraan, hindi po ibig sabihin nun na baka pangyarihan na si Sara. Tandaan niyo yan. Marcos pa rin po yung presidente. Imbis na umistorbo kayo, no, imbis na manggulo kayo, di ba? Patapusin niyo yung termino ng presidente ng maayos. Kasi kung hindi, ang magiging result ng presidente dito, nagbukas na ako ng pinto sa inyo, ayaw nyo pa makapagbati. Ginawa ko lang yung tama. Well, ayaw ko lang, pero para sa akin, ayun, kasi mga kababayan,
hindi na po hindi na po talaga kumakapit kay PBBM yung word na weak leader. Tulad nga po ng sinabi nga po ni Duterte dati. Naniniwala pa ba kayong weak leader si Presidente Bongbong Marcos? Napakulong niya na nga si Digong. At yung mga smuggling po, no, yung mga smuggler po ng bigas, nasangkot yung mga politiko, napatigil niya. Ganun ba yung weak leader? Come on. Oh, tandaan nyo hindi po weak ang presidente. Ito po, tandaan nyo kung paano kumilos si PBBM pailalim. Ganyan po kumilos ang presidente dati. Naalala nyo ba dati? No? Ito, balik na tayo. No? Nung si Digong pa ay hindi pa po inaaresto ng ICC, di ba maraming hindi naniwala? Ay, takot naman si BBM. Weak talaga si PBBM. Weak talaga si Bangag. Weak talaga si Marcos. Hindi ayaw ipa-aresto si Digong. Paano ipa-aresto nga? Wala pang warrant. Oh. Pero nung dumating yung warrant, mga kababayan, asa na yung weak leader ninyo? At isa pa mga streetways, no? Lumabas po ang lahat ng kabulukan ng mga Duterte sa panahon po ng Marcos administration. So, doon sa mga nagsasabi dyan na weak leader si PBBM kasi nakikipagbate, tingnan nyo na lang po kung anong ginawa niya. Ganun ba yung weak leader? So ayan po yung take natin dito. So kayo po, no? Ano masasabi nyo nga po dito sa statement nga po ni PBBM na siya daw po ay makikipagbate or bukas daw po yung pinto, hindi siya makikipagbati pala. Kasi iba yung makikipagbate Yung makikipagbate, ikaw mag-approach. So ang gusto ni PBBM, bukas ang pinto, lumapit kayo, mag-usap tayo, magbati-bati tayo. Magkaiba kasi yun di ba? So kayo po ba, agree po ba kayo dito na itong ginawa nga po ni PBBM isang approach po ng isang final and last warning po. May 3 taon pa po, tandaan ninyo. Kahit po yung pinakamayaman po na pamilya sa Pilipinas na mga bilyar, kaya pong pabagsakin ng presidente yan. Tandaan nyo yan. 3 taon na lang di ba? Lulubos-lubusin ko na. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay. Okay? So, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-streetways. So, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye. Nga pala mga kababayan, no? So, nahack po kasi yung Facebook ko nga pala. Hindi pala nahack na-report ng mga bobong mga DDS. So, pwede nyo po akong pwede nyo po akong i-follow o i-message po ako kung gusto nyo po akong kausap sa Facebook page po na to, no? Magamitin ko na po siya ulit, yung Streetwise with Takeru Miyamoto sa Facebook. Okay? So, thank you po, no? Madilim. Yan. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po. Thank you po.